Natalia, a cum laude graduate of BS Economics from the University of the Philippines, Diliman. Hi, I'm Cheska. I recently graduated in Bachelor of Arts in Communication in La Consolacion University, Philippines. Hi everyone, I'm Steve Cofernicus Galve, a cum laude graduate of BS Chemical Engineering from the Pamantasan ng Lungsod ng Maynila. And for this episode, I'm interested to see the essential skills that my peers have that we believe would be great for the job market right now. And ang pinaka-importanting tanong ng ating kabataan ngayon ay diploma ba o diskarte? Has college degrees come to a point of complete obsolescence or magagamit pa rin natin ito sa kasalukuyan? And I'm interested to know how the government can help us fresh graduate to find a job. Hello at welcome back sa ating podcast, ang Cheese Whiz Usapang May Laman. Kapiling natin ngayon mga fresh at bagong graduate dahil ang pag-uusapan natin sa araw na ito ay tungkol sa trabaho. Paghahanap, pagkakaroon, yung pinag-aralan mo ba, yun yung magagamit mo rin sa trabaho ang papasukan mo. Agad-agad ba yun o kailangan mo maghintay? Yan at iba pa ang ating pag-uusapan sa podcast na ito. Kabilang na syempre, yung masamang ekonomiya sa ngayon, hindi lamang sa ating bansa at sa mundo, at kung paano ito nakaka-apekto sa paghahanap, pagkakaroon at kawalan ng trabaho at oportunidad dito sa ating bansa. At mga kapiling natin para sa episode na to, ilang mga bagong graduate, ika nga, or mag-graduate pa lang. Mga kapiling natin, una sa lahat, si Steve. Steve, tell us something about yourself. Good day everyone. So I'm Steve Galve. I'm a cum laude graduate from the Wow. Pamantasan ng Lungsod ng Maynila. Ikaw Of course, chemical engineering. So just Lalo last pa, year, ikaw na. October. So, a little thing about myself is other than being a graduate of chemical engineering, I'm a writer, I'm a song composer, and also I'm a debater in college. Ano yung sinabi mo kanina na magtuturo ka dahil sa DOST scholar ka rin dati? Yes, I am DOST JLSS or Yes. Junior Level Scholar. Nung incoming third year student ako, dun po ako nag-apply since hindi ako umabot sa application ng first year. We are required to teach for 2 years sa senior high level. And then after 2 years, dun pa lang kami pwedeng maging malaya sa pag... Parang ito yung balik mo. Opo, return Ito yung balik mo. service. Kailan ka magsisimula doon? Ideally sa July, but binigyan kami ng deadline na hanggang August. Pwede kaming Okay, so pupunta ka doon in the next few Yes months. po. How about you, Natalia? Tell us something about yourself. So, I'm a graduate student from UP Diliman. I'm also cum laude. Hirapan niyo ako dito. Taking up economics. Taking up, kailan ka mag-graduate? I'm graduating on July, so it's a week from now. Wow, congrats. Yeah. Advance naman. Thank you. At saan mo balak? May pagtatrabahuhan ka na ba? O anong ginagawa mo ngayon? May minamataan ka na ba na papasukan mo? Right now, I'm in my unemployed era, no? So, I'm spending time with my friends, my family, but I still am doing job hunting. So, Ako din, may ganyan ako. Pag-graduate ko ng law, mga 6 na buwan. for me, yung bala ko is corporate, most likely in the finance department sana. Pero chillax ka pa, hindi ka pa talaga actively hunting. Kind of actively hunting. Ngayon kasi it's more on you can apply through job board. So, not much effort in a sense na I can do it at home for the initial Online. application. Yeah. Puro online. Puro online as of the moment. Okay, now Cheska, how about you? I recently graduated last week. Ito, next week, ito. Last week lang po, yes. And at first po, I'm planning to rest po muna for a month. And then, because parang 1 week na po yung nakalipas, parang ang pahinga po ay hindi para sa akin po. So, I started job hunting na din po. I just had interview po kahapon. Anong tinapos mo muna? Bachelor of Arts in Communication po. Mhm. So, I'm a working student po actually. So, I've been working since I was a first year college po until I graduated po. So, sa dami ko pong jobs na napasukan na, actually, I don't know specifically kung ano po yung gusto ko ngayon. Pero more likely, it's about film. I want to do acting and as also a part, my dream job is also being a reporter someday. Kung may mga trabaho ka bago ka nag-graduate, kung kailan ka nag-graduate, doon ka walang trabaho? Oh, po, actually. Hindi Parang, tama yun. kasi po sabi ko po, ay, matagal na ako nagtatrabaho, so I need to rest po muna. So, yun po, parang binitatawan ko po lahat ng mga part-time jobs ko po. Actually, problema yan sa ating bansa ngayon. Yan ang isang dahilan kung bakit napakarami sa ating mga kababayan na nangingibang bansa. Dahil sa kakulangan ng oportunidad dito mismo sa Pilipinas. Ang malungkot, hindi rin naman yung tinapos nila ang trabaho nila pagpunta sa ibang bansa. Iba at malayo din. Kaya lang, pag kinonvert mo na yung dollar o yung ibang foreign currency, mas malaki kumpara dito yung kikitain nila. Kaya mahigit kumulang 10 milyong Pilipino, humigit kumulang mga 8% ng populasyon natin, nangingibaw
ibang bansa para makipagsapalaran. Pero hindi may kakailang epekto yon. Yung pamilya nagiging kulang. Walang nanay o walang tatay o parehong wala yung nanay at tatay, wala yung anak, wala yung apo at hindi sila madalas na nagkakasama o nakikita. Malungkot pa pag nangyari, kung may nagawang krimen yung kanilang kamag-anak na OFW nagtatrabaho sa ibang bansa, kaya lang pa nila makikita muli yun. Kaya nga ng ibang bansa, di ba? Kapos Makakapunta ba sila ron every year para dumalaw, para makita? Ilan yan sa mga bagay na naapektuhan yung basic unit of society na pamilya natin. Tawag na ng kawalan ng oportunidad dito sa ating bansa. Ano sa tingin mo, Steve? Magagamit mo pa yung chemical engineering mo sa hindi malayong hinaharap? I think yes, kasi ako po as part of this course, no, and very in touch din ako sa field namin. I know na booming itong industry nito. But yung question ko sa inyo, yes. Senchis, no, part kasi sa mga problem na nabanggit nyo is yung paglipat sa ibang bansa, what we call brain drain, no? Pero maganda rin na matutukan natin ano ba talaga yung reason why they are leaving in the first place. So, the main problem kasi with that is they don't have opportunities here in the Philippines. So, feel nyo po ba may enough na work for sobrang daming newly graduates, diba? Meron bang enough na work para i-accommodate sila lahat? Humigit kumulang 700 hanggang 800 libong bagong graduate ang pumapasok sa workforce natin kada taon. Kung lumalago ang ating ekonomiya tulad ng huling datos ng NEDA halimbawa na nasa 2.1% tayo, kulang yung paglago ng ekonomiya sa dami ng pumapasok na bagong graduate kada taon. Idagdag mo pa yung mga nagdaang taon na hindi naman nagkaroon din ng trabaho. So ang sagot ko, hindi, kulang. At maliban sa kulang, pag kinumpara nila yung kikitain nila dito bilang kung ano man, kumpara sa kikitain sa ibang bansa, malayong malaki Malayong malaki lalo na pag kinonvert mo na yung dollar sa peso, pag kinonvert mo na yung dinar sa peso. So, hindi mo matatawaran yung pagkakaroon nila ng pagnanais na kumita na mas malaki. At hindi mo naman pwedeng pagbawalan yun. Para sa akin, hindi dapat pagbawalan yun. Pero tiyakin natin na outside sa may pagkakataon sila dito, dapat maprotektahan natin sila saan man sila naroon. Napunta halimbawa si Pangulong Marcos sa Russia. May napalaya sa ilan, 24 ba o ilang mga Pilipino na matagal lang nakakulong dahil lamang sa immigration. Pinapa-deport galing sa Russia pero 6 na buwan na nakakulong. Tama ba yun? Di ba dapat maalagaan natin yung mga kababayan natin mga ibang bansa dahil ika nga, ang Pilipino isa sa mga unang citizen of the world. Ika nga, matatagpuan mo ang Pilipino halos sa ang parte ng bansa. Ang pagkakaiba lang, medyo malungkot din, sipin mo halos sa ang parte ng mundo merong Chinatown. Halos sa ang parte ng mundo may Pilipino pero wala pa ako narinig na Filipino town. Meron mo ganun? Na, di ba, pag gusto mo kumain ng hopya, meron doon. Gusto mo kumain ng isaw, meron doon. Hindi mo nakikita yun Isa sana magandang makita yun kung sakasakali. Given the diaspora, yung pagkakaroon ng Pilipino sa halos bansa sa mundo, sana makita natin yun at some point in time in the day. No, pag pinag-usapan natin ng trabaho, ibig sabihin ba ron, isa lang yung trabaho o tulad ng ginagawa mo yung Steve? Marami. Ang gusto mo kanina, isa lang, in finance, di ba? Ikaw, naghahanap ka rin, ang dami mo ng trabaho ang pinanggalingan. Sa henerasyon ba nyo, isa lang yung trabaho o pwedeng sabay-sabay? I think in my opinion, because I do content creation din on the side, Oh. so it's something I enjoy. For me, I mean, it's work, but it's also something that I do for fun. You define it as work dahil kumikita ka. Yes. Okay. For me, I want my dream job na in finance would be something that I can also have my work-life balance wherein I still have time to go out with my friends, I still have time to do my content creation, and where I still Umibig at grow. ibigin, mga ganon. Sa amin, syempre. So, hindi lang ngayon. Kung may iba kang side hustle, okay lang yan. Basta nagagawa mo pa rin yung main job mo. May main job pa rin. Sa'yo, Steve, may main job ka pa rin yung nakita mo. May main job ka, so yung mga gilid ka. Yes po, kaya rin natin tinatawag siya na racket in my Hanggang case. ngayon ba, sa generation yung racket pa rin ang tawag doon? Panahon namin, racket din ang tawag. Gigs po, ganun. Gigs. Gigs. Ano na, gigs? Gigs po. Gigs. Opo. Alam ko kasi pag sinabing gig, kakanta Kakanta, may show, may ano. Ayun po, in my case, siguro yung magiging main job ko na is yung teaching ko sa return of service, and then after that, For now. the engineering role. But if magiging definitionally strict tayo on what a job is, I think it's an exchange lang then ng what you can provide and what is given to you in return. So anything that has that exchange is, I can call that a job. So You can call it work. Yeah, work or job or whatever definitionally strict thing we can call it. So pag libre, hindi work yun, kawang-gawa ang tawag doon. That's voluntarism for me. Kawang-gawa na ngayon, di ba? Yes. Charity. How about you, Cheska? For me po kasi, like the question they asked me yesterday during the interview po, nung nag-apply po akong trabaho, ang sabi sa akin, ay, ang dami mo namang work experiences. So, paano mo maaano yung time management mo if mag-apply ka dito? And I just said na some of my part-times are just, it's a kind of a passion lang po na ginagawa ko siya. I'm really enjoying it po.
na ginagawa ko siya. And the main job itself, of course, ito po yung parang 8 to 5 p.m. hours na trabaho mong main job. So, it's okay lang po for me na magkaroon ng mga side hustle or gigs po kung if you still have some time po. Alam mo ako, sinimulan ko, nagtrabaho ko 9 to 5. Teaching assistant ako noon sa UP Poli-Sci Department. Parang hindi ako masaya. Parang, ako lang to yung alam mo na yung gagawin mo mula Monday hanggang Friday, mula alas 9, alas 8 hanggang alas 5, yun at yun pa rin. Week in, week out, month in, month out, parang nasasakal ako. Hanggang sa naglong ako, nung naging abogado ako, yun medyo nagbago ng konti yung definition ng trabaho. Yun may pagbabago. Hindi sa Monday, pareho sa Tuesday, pareho sa Wednesday, may bago. May kliyenteng darating, may kasong bagong darating, may pag-aaralan kang bagong problema ng kung sino mang kliyente. Pag-aaralan mo, mag-a-appear ka sa korte, iba't ibang kaso yung na-attendan mo. So, ganun yung mas gusto ko, yung nagbabago yung ginagawa ko bawat araw. Hindi yung pareho na lang. Parang hindi ko kaya. Parang yun mas nakaka-drain po kasi pag araw-araw niyo po siyang ginagawa ng paulit-ulit eh. Karamihan ng trabaho ganun eh. Opo. Di ba? Karamihan ng trabaho ganun. At kung mahirap man, kaya nga siguro trabaho tawag doon. Di ba? Kasi hindi siya madali. Kasi kung madali siya, kung passion yan, nagkataong kumikita ka, thank you Lord. Di ba? Na may ganun. Senator Cheese, sa tingin niyo po ba na sapat po yung university curriculum po para ihanda po yung mga fresh graduates na katulad ko po sa workplace po ngayon? Ang malungkot na sagot ko dyan ay hindi. Klarong hindi. Lalo na sa isang technical course tulad ni Steve. Tiyak ko, Steve, sa development sa chemical engineering ngayon, dahil advanced at technical yung field na yan, yung tinuro sa'yo nung first year college ka, obsolete na ngayon. Yung tinuro sa'yo nung second year, third year, malamang hindi mo na magagamit ngayon. Ang nagiging problema kasi natin, at matagal ng problema ng bansa natin to, matagal ko na rin inaaway yung PRC at yung SHED tungkol dito, nakaakma yung curriculum, yung mga subject natin na makapasa tayo sa board kung may board man yung kurso mo. Kasi nga naman, kung hindi ka nakapasa sa board, paano ka magiging? Pero hindi niya tinetrain yung mga estudyante sa mga updated na teknolohiya at kaalaman na kailangan doon sa field mismo na yon. Yun yung malungkot na parte. Tanda mo ang curriculum natin, sobrang tagal natin hindi binabago yan sa mahabang panahon. Siguro naman dapat sumabay na tayo sa pagtakbo ng panahon. Halimbawa, sa ibang bansa sa Europa, ang classroom nila, tayo ayaw natin ng classroom sa ilalim ng puno. Di ba? Minamata natin yun na, ano ba naman yan? Walang classroom, nasa ilalim ng puno. Alam mo sa Europa, maraming mga bansa sa Europa, gusto nila outdoor yung classroom para matuto yung mga bata, ma-experience nila yung buhay sa labas. Hindi sa loob lang ng classroom. So sila papunta na ron, no? Tayo pabalik, pilit natin hinihila sa classroom. Maganda rin pala yung may puno. Huwag naman palagi sa puno pag umulan. Paano na yun? Maraming oportunidad, maraming pagkakataon, marami tayong pwede matutunan sa ibang bansa kung paano sana ituro yun. Dahil nga hindi na akma. Pangalawa, ano ba naman yung magkaroon ng tripartite body? Nagtayo na kami niya noon pero hindi sila nag-uusap pa rin hanggang ngayon. Business or private sector, government, SHED at PRC, at saka yung mga eskwelahan. Mag-usap naman kayo para sa curriculum. Mag-usap kayo sa mga subject na i-offer sa iba't ibang kurso. Para sa ganun, yung mga magtatrabaho sa mga kumpanya, alam na kung anong kailangan ng kumpanya. Sabihin naman ng kumpanya, ito sana yung requirement namin, ito yung dapat na alam na nila. Para wala ng probationary period, wala ng apprenticeship, diretso trabaho na, regular na. Ang problema, hanggang ngayon, hindi nagkakasundo, nagkakausap-usap yung tatlo. Dinosaur yung iba eh. Dinosaur yung mga nasa PRC na iba, dinosaur yung nasa iba sa CHED. Nang hirap baguhin yung mga nakagawian na nila. Yun yung malungkot na parte ng sitwasyon ng educational system natin sa ngayon. Ngayon, may pag-uusap na naman, di ba? Babalik na naman tayo sa, tatanggal na yung K-12, balik na naman tayo sa 6 years ng elementary at 4 years na high school. Ano ba naman yan? Dapat pag pinag-aralan natin ng gusto, ginagawa na natin, panindigan natin at ayusin natin, hindi yung pabalik-balik at pabago-bago. Ano ang lohika ng K-12? Ang lohika ng K-12, hindi nung iniisip ng marami na dinagdagan niyo pa ng 2 years bago makapag-college yung anak ko. Ang lohika sa likod ng K-12, kung tumatakbo siya ng maayos at tama, hindi mo na kailangan mag-college para magkatrabaho. Dahil hindi naman lahat magiging doktor magiging engineer. Hindi naman lahat magiging abogado, magpapakadalubhasa. Dapat pag natapos ka ng K-12, pwede ka nang matanggap at qualified ka nang matanggap sa trabaho. Dahil karamihan naman nga ng mga graduate, di ba? Iba yung trabahong pinapasukan sa pinag-aralan nila. So might as well, mag-specialize na lang siya pagkatapos nun. So imbis na 12 years ang elementary at high school, plus 4 years, 16 years bago ka magtrabaho, 12 years lang, pwede ka na magtrabaho. Yun yung logic sa likod ng K-12. Ang problema, hindi napapatupad ng tama dahil kulang pa rin yung facilities ng DepEd para sa K-12 program. Na mabigay lahat ng mga pagkakataong yun, yung mga track na iba-iba, para maka-specialize ka na sa last 2 years mo ng high school. Sen Cheese, I just wanted to ask, what do you think? Kasi we were talking about yung mga skills na, you know, we need as fresh graduates and sobrang fresh pa namin, no? So, I was gonna ask, what do you think are the essential or yung pinaka-importanting skills for us fresh graduates to make us more competitive or to make us more employable or for employers to really... Do you know that in China, at grade 4,
they're already starting to teach students AI. In Japan, they're starting at grade 3. Yung paggamit ng computer, paggamit ng AI, ay isang magandang skill para sa kahit na sinong professional ngayon na magtatrabaho, na ako ay hindi ko na inabutan at dinosaur na nga. Nung nag-aaral ako, inabutan ko typewriter. Nung nag-aaral ako, inabutan ko dot matrix na printer. Yung green na monitor pa. Floppy disk pa ang tawag doon. 5.5. Naging 3.5. O ngayon, USB na lang. Yung henerasyon namin, hindi kayang sumabay sa henerasyon ninyo. Kailangan kaalaman sa mga teknolohiyang ito na meron na kayo, the kids are differently wired now. Yung anak ko, 3 years old or 4 years old nung unang lumabas yung iPad. Ako hindi ko ma-appreciate yung touchscreen, hindi ko ma-gets yung konsepto niya. Yung mga bata, kuha agad nila yo. You're wired differently. Mas may advantage kayo kaysa sa amin ha. You have so much at your fingertips that you have no excuse not to be better than us. Para sa akin, dapat magamit at gamitin niyo yun. Sa tingin niyo, sa paghahanap niyo ng trabaho, bentahe ba yung cum laude, magna cum laude, na honor ka? Hindi na-appreciate ba yun ng mga ina-applyan ninyo? O tingin niyo ma-appreciate ba yun ng a-applyan niyo? Sa iyo ka magsisimula kasi pareho tayo. Actually po, dahil I work na po sa isang parang corporate job, kahit po hindi pa po ako graduate. Every time na I have an interview po, hindi naman po nila tinatanong, may Latin honor ka ba? May awards ka ba nung graduation ka? So I believe na it's not really important po, especially when you are applying a job, because there's an interview po. There is no interview specifically that they will ask you, what do you do when you're during college days or something. They're just going to ask, experience, skills do you have, what can you contribute po to the company. So I don't believe po na Latin honors is really important. Lalo na kung wala tayo, di ba? Talagang dapat huwag nilang hanapin. Kaya parang, okay, di nila tinanong, safe, para magano yung ano ko. Ikaw. On my end, they actually ask in my interviews if there's Latin honors. But And it's supposedly in your, di ba? Di Mm, ba nakalagay na yun sa... Resume. Ano bang tawag na ngayon? By data ang tawag namin. resume. resume. For those that were applying before we graduated, we don't have our specific GWA there yet. So they usually ask during Oo, hindi interviews. pa pala. Tama, hindi pa na-award yun. Especially in your case, na next week ka pa. Tama, next week ka pa, hindi pa lumalabas. Ikaw, Steve. I think it really depends on the field kasi for instance Kailangan ba may Latin honor ka para ma-maintain yung DOST mo o hindi? Pasado lang. hindi naman po, actually kahit bumagsak ka, meron a way to appeal na maging scholar ka pa rin, pero Okay. may limit lang ng taon. Pero siguro in terms of field, like for instance, nakikita ko sa tatlong different fields na iba-iba ng way to handle or approach yung Latin honors. For instance, number 1, kapag academe, very important. Hindi lang basta nakakatulong, very important na meron kang specialty, like meron ka bang Latin honors, meron ka bang academic excellence, because it projects your capability in the academic field. But when it comes to the technical or on the arts side, ang tinitignan nila is yung skills, experience. Skills and yung- experience. Tama Yes. ka na. So ganun po usually. May hindi siya yes or no or zero sum black or white scenario. And- It differs po. And add ko lang po, Sir, Senator Cheese, no? Ako po kasi, the reason why I don't have Latin honor, I'm not justifying it, but the thing is, there are some schools po kasi, for example, you transfer to another course. Automatically, you're not allowed or not eligible po sa Latin honor. So, there are some reasons po inside po sa school na ganun po sila kaselan sa pagdating sa mga Latin honors. Ako wala akong honor mula kinder hanggang law. Law medyo, pero hindi Latin honor. Yung kapatid ko, yung pangalan namin kapatid, wala rin. Yung bunso namin kapatid, wala rin. Kaya masaya yung mga anak namin. Kasi walang pressure na. Walang pressure. Anak, ang importante lang pumasa ka. Okay lang. Okay lang. Hindi mo kailangan na, alam mo yan, malungkot pag hindi ka top ng klase mo or awardee ka. Okay lang, importante lang anak, pumasa ka. Masaya kami doon. And we turned out pretty well. Not that it's a disadvantage or an advantage. Thank you Lord kung meron, bakit hindi? Diba? Pero kung wala rin naman, hindi rin naman kawalan yun. Hindi rin naman kawalan yun kung sakasakali. Depende sa field mo. Tama ka, Steve. Agree ako doon. Kung highly technical, academic yung pinapasukan o pinag-uusapan natin, hahanapan ka siguro nun. Pero kung hindi siya highly technical or academic na field, tama ka, experience ang mas mahalaga at skill set. Kung ano man yung taglay mong skill set, nahanapin sa'yo ng employer mo. Ako, I've hired some people. Malilit lang isa. Sa opisina namin dito, sa law firm,
Dati, sa akin ang importante, kasi nga yung skill set will be learned. Yung trabaho mismo, hindi pa naman niya alam talaga kung paano at saan. Mas importante sa akin, which will be developed and I will find out about too later on, would be loyalty and sincerity. Na mahirap i-exude. Minsan, ramdam mo lang, parang yung dating sa'yo, ramdam mo na okay to, o hindi okay to. Wala naman siyang ginagawang mali o masama, pero sa akin, mas yun eh. Dahil in so far as the available skill is concerned, hindi naman kami highly technical, kahit dito sa opisina, hindi naman kami highly technical. So, it's more of that. It's more of the amount and level of sincerity if we will get along. Mas importante at importante rin yun sa mga nag-hire din siguro. Wala ba kayong balak mag-abroad kahit isa sa tatlo sa inyo? Talagang dito yung tinitingnan nyo? Ngayon po kasi ako, ang isa sa mga plans, kasama po siya sa mga plans ko, no? Kapag po wala po ako nahanap na trabaho na hindi po kayang sustain yung lifestyle na meron ako, I think parang there will be a chance po na gusto ko po mag-abroad. Especially po... I-explore mo. Yes po. Especially po now, parang in this economy, like, kung ganun kababa yung sahod na i-offer nila. For example po, kahapon, no? Ang in-offer po sa kanya, 16,000. Tapos yung transportation po and all, paano ka mabubuhay sa... especially, you studied 4 years and then ganun lang kababa yung makuha mong sahod. So, it's really hard po. That's why, kapag talaga wala ng chance na magkaroon ako ng trabaho na may reasonable na sahod, na kaya sustain yung lifestyle ko, I think I will go to abroad po. Kahit na ibang field na. Yes So, po. pinag-aralan mo. Yes po. How about you, Nathan? For me, as of now, Is it okay an option? It's an option, but as of now, I haven't really started planning. For me, I want to travel muna and see the different kinds of cultures and what abroad can offer. But as of now, I Not have for planned- work? Not, Not for for work at the moment. If I find something that I'll be open to it, but as of now, parang wala pa. Pero in finance, sa field ng finance, masama ekonomiya ng buong mundo eh. Hindi lang naman tayo masama ekonomiya, buong mundo masama ekonomiya yun eh. Steve, ikaw, after your DOST compliant, Naturally, that's the plan, but syempre, ayoko naman pangunahan yung mga mangyayari sa buhay ko. Like, for instance, sa sobrang dami ko rin ginagawa ngayon, I feel like meron din akong attachment sa Pilipinas in terms of mga bagay na gusto kong gawin. But part siya ng plan. Hindi ko sinasarado yung sarili ko to eh. Siguro, Senchis, to ano lang din, to specifically ask lang din, no, kasi dyan at dyan papasok yung problem of may skill mismatch. May skill mismatch, merong experience mismatch between what the employer expects you to have and what you can offer. So, siguro yung sa part po ng gobyerno or sa case niyo po ng Senado, ano po yung pwede nyong magawa or currently ginagawa na para repair dito sa problem ng gap between what the employers need and what the employee can provide? nagtayo kami ng tripartite body na nga, isa ako sa mga may akda no, na ang layunin ay pag-usapin ng regular yung tatlo. Kaya lang hindi nila ginagawa, nasa implementasyon na yun eh. Ulitin ko ha, SHED sa kabilang banda at PRC sa parte ng gobyerno, private sector, kumpanya, at pangatlo, yung mag-employ, at pangatlo, yung mga eskwelahan. Ang eskwelahan minsan gusto enrollment lang. Di ba yung mga simpleng subject lang, ayaw na nalang baguhin yung mga kurso ino-offer nila. Yung kumpanya, willing, able, actually sila yung masigasig at mainit. Hoy, ito yung kailangan namin, ito yung gusto namin. Usap tayo. Yung gobyerno naman, again, ulitin ko, dahil mga dinosaur yung ibang nandyan, ang hirap gumalaw, ang hirap pagalawin ng mga paa nila, mabibigat yung mga paa nilang pagalawin, mabibigat yung mga kamay nilang pagalawin. Dapat tutukan talaga ito, alam mo, pinakamataas na opisyal na ng bansa. Tingin ko siya na lang ang makakagawa nito kung sakasakali. Dahil siya nag-a-appoint ng CHED, yung mga PRC hindi siya nag-a-appoint kaya medyo matitigas ang ulo ng ilan dyan. Yung mga schools, under CHED sila. At yung mga private sector, more than willing silang makipag-usap at mag-reach out. Wala sa kanila ang issue, wala sa kanila yung problema para sa akin. Pero kung titignan mo naman make-up ng employment sa Pilipinas, 60% ng labor force natin nasa services sector. Services, the usual services na nakita mo, kasama na yun sa mga restaurants. 20% roughly nasa manufacturing sector or industry. 20% nasa agriculture. Pag-usapan natin pansamantala agriculture. Ang average na edad ng mangingisda at magsasaka natin, 58 years old. Ilang taon na lang senior citizen na sila. Sa sama ng kita, sa sama ng buhay, sa baba ng kita nila kada buwan, kung nagtatanim ka ng palay, ng gulay, agriculture, nangingisda ka, walang mangingisda o magsasaka na gustong maging mangingisda o magsasaka din yung anak nila. Lahat ng mangingisda, nakausapin mo, makausap mo, makasalamuha mo na magsasaka. Sabihin sa'yo, gusto kaya ako maging teacher, gusto kaya ako maging pulis, maging engineer, maging abogado, mag-abroad. Hindi nila pinapangarap sa anak nila na maging mangingisda tulad nila, na maging magsasaka tulad nila. Ang tanong ko ito, sinong papalit sa kanila? Mayaman ba tayong bansa tulad ng Singapore na kaya natin bumili ng isda sa ibang bansa, na kaya natin bumili ng palay at ng bigas sa ibang bansa? Malaking bahagi pa rin ng ekonomiya natin ang agrikultura. Dapat may pumalit sa kanila. Pero mangyayari lang yun kung mapatunayan natin, nakikita sila na maganda. Na
magiging maayos pa rin ang buhay nila para may pangalawang henerasyon, pangatlong henerasyon na pumalit sa kanila na papasok sa sektor ng agrikultura. Dahil kung hindi, mas tataas pa ang presyo ng bilihin, lalo na ng pagkain, di ba? Mawawalan tayo ng taong gagawa niyan sa Pilipinas, bagaman may lupa tayo at agricultural country tayo. Isang bagay din yun. Hindi kayo apektado sa kurso nyo ngayon, pero isang bagay na dapat pa rin tingnan ng pamahalaan. Dapat may replacement labor yon. Hindi pwedeng manatiling ganun lamang yun. Pinag-uusapan natin ang agrikultura sa kabilang banda at pag-usapan naman natin yung AI sa kabilang banda. Ano mga trabaho yung mawawala na dahil sa AI? Marami nang pwedeng palitan ng AI. Sa call center na lang, yung pagsagot-sagot ng mga customer complaint, halos AI na yun eh. Di ba? Maraming bagay na yun na analysis sa finance, AI na gumagawa. Pero may mga mananatili pa rin trabaho hindi kayang gawin ng AI. Yung karpintero, nagagawa ng bahay mo, hindi pa rin kaya palitan ng AI yan. Yung magkakabit ng bubong mo, hindi kayang gawin pa rin ng AI yan. Yung taxi, baka AI na yun. Di ba? Papunta na tayo dun eh. Sa ibang bansa, yung bumbero, AI na rin eh. Di ba? Yung nag-ooperate ng lahat. Pero may iwang mga skilled labor pa rin na hindi kayang palitan at gawin ng AI. Yung pagtanim ng palay, ginagawa ng AI, halos yan. Mechanized na yun, automatic na ngayon. Dapat tingnan natin ano yung mga trabaho maiiwan pa na hindi kayang palitan ng AI. At sa pagpasok ng AI, dapat sumabay tayo. Ang problema, hindi naman yung kawalan ng trabaho. Ang problema, yung pagkakaroon ng skill set natin na makasabay sa pagbabago ng panahon. Yun siguro ang hamon sa henerasyon ninyo. Kami, palubog na yung araw namin. Kayo, pasikat pa lang eh. Mas mahaba pa ang panahon itatagal nyo sa mundo. So, mas dapat kayong makasabay dun sa mga pagbabagong yun para hindi ika nga mapag-iwanan. As we know, most of the jobs kasi are usually nasa Metro Manila, sa BGC Makati. I just want to know what can be done sana to kind of expand this sa mga dun sa probinsya. Manufacturing, factory, IT. Ang NGCP, bawal lang to ha, 60 volts lang ang nakakarating sa amin sa Sorsogon. 600 kilometers away. Hindi pa kami 220 volts. So, pag may concert sa amin, kailangan genset. Hindi pwedeng gamit yung kuryente. Hindi kakayan. So, paano kami magkaka-factory? Paano kami magkaka-IT hubs doon? Habang lumalayo ka ng Metro Manila, kulang pa kasi yung teknolohiya at yung available power. Yung skill set na required din, nandun na ba? Karamihan ng mga nagka-college sa Manila, mas mauunlad ng mga syudad, hindi dun sa mga malalayong lugar tulad ng Samar, ilang parte ng Mindanao. So, dun nagko-concentrate pa rin yung mga nag-aaral. Pero anong solusyon? Kung nasa Manila pa lamang yung mga trabahong available doon, ang isang pwede natin gawin, ayusin yung transportasyon. Sa ngayon tiga Sorsogon kasi ako 580 kilometers mula ng Rizal Monument. Alam niyo ba na ang kilometer zero, pag may nakita kayong kilometer reading sa kalye, yung kilometer 55, 68, pag nagpupunta kang Baguio, di ba, Clark, kung saan? Ang kilometer zero is the Rizal Monument. So yung bahay namin sa probinsya, kilometer 584. So 584 kilometers ang layo ng bahay namin mula sa Rizal Monument. Pag magbabiyahe kami, 12 hanggang 14 na oras by car, by bus. So imposibleng tumira ka sa amin at magtrabaho ka sa Metro Manila. Pero pag maayos natin yung transportasyon, maayos yung highway, maayos yung tren, pwede ka nang tumira sa Quezon, pero magtrabaho sa Makati. Pwede kang tumira sa Sorsogon, tapos magtrabaho ka. Kasi kung 100 kilometers per hour yun, edi 6 hours na biyahe yun. 100 kilometers per hour yung tren ha. So kakayanin na eh. At least yun, pwede mong ma-decongest ang Metro Manila. Yung airport sa Bulacan, halimbawa, pag matuloy, ma-decongest din ang Metro Manila. Yung development, doon ang magbumula. So sana yun ang mangyari sa mga susunod na dekada. Sana yun ang mangyari sa mga susunod na taon. Ulitin ko, palubog na kami, kayo pasikat pa lang. Sana abutan niyo yun. Sana makita niyo yung pagkakataong yun na meron kang pockets of development hindi lamang sa Metro Manila, hindi lamang sa Calabarzon, hindi lamang sa Region 3 ngayon, pero sa iba't ibang parte ng bansa, lalo na sa Visayas at sa Mindanao. Maliban sa DOST scholarship na natanggap mo o in-applyan mo, Steve, at para sa inyong lahat, ano sa tingin nyo ang pwede nyong hingin o dapat binibigay na tulong ng pamahalaan o ng gobyerno sa mga mag-aaral, malapit na mag-graduate o fresh graduates? Anong tulong? Kung papakinggan at didinggin ang boses ninyo, anong hihingin yung tulong sa gobyerno? Firstly, siguro magiging realistic ako, Sanchis. No? If it's applicable for everyone, no? Not lang siguro sa case ko na DOST scholar, kasi I'm already privileged sa part na yun eh. Pero yung bare minimum lang siguro na increase yung awareness of what is the job market information. Like, anong booming industries? Ano yung industries na very high yung demand pero low yung supply ng labor? Paano ngayon gagawin ng gobyerno or ng part nyo po na paano nyo tutulungan itong henerasyon na ito na ma-narrow down and ma-prioritize better yung mga fields na kinakailangan and mas makakapag-accommodate yung supply into the demand that those fields need. Hindi lang ba dito sa bansa natin, pati sa labas?
Pwede ba yan? Pwede rin po. No, so dapat trabaho ng DOLE yan. Dapat trabaho ng DOLE, alamin yan, mag-provide ng portal, mag-provide ng job matching, ng job demand, hindi lang sa pangkasalukuyan, pero sa hinaharap, in the next 4 years, ideally, para doon sa mga bagong papasok, in the next 8 years or 10 years. Hindi lamang dito sa bansa, pati sa ibang bansa, para makapagplano na rin kung sino man ang gustong magplano ng buhay niya, kung saan siya magtatrabaho. Ulitin ko hindi ko pinipigilan ng sino man Pilipino magtrabaho sa ibang bansa. Karapatan niya yun, kalayaan niya yun, nagawin yun. Pero dapat bigay mo sa kanya lahat ng impormasyon at dapat protektahan natin sila saan man sila matagpuan. Halimbawa, Japan is one of the countries whose population is aging the fastest in the world. So darating yung panahon, karamihan ng mga ordinaryong mga bagay na dapat gawin na hindi pa kayang gawin ng AI, kailangan nilang may gumawa. Nakita mo sa Japan, ang tatanda na ng mga taxi driver nila. May mga ganong pag-aaral, may mga ganong kaalaman na meron tayo na actually pwede ng pakinabangan at mabigay. Malapit lang naman ang Japan kaysa magtrabaho sa Middle East na napakalayo, di ba? Na napakainit, di ba? Malapit. Option para sa kanila. So para tong job matching portal, Steve, ang sinasabi mo. Yes po. Actually dapat, at hindi lang nga ngayon, pati sa pagpasok mo para maka-adjust ka na. Para maka-adjust ka na, di ba? Ito yung kursong kukunin ko. At dapat yung mga scholarship ng gobyerno nakaumang na rin doon. Di ba para magiyahan yung mga kababayan natin mag-aaral? Ikaw, what do you think? Anong pwedeng gawin ng gobyerno para sa'yo? Ngayong mag-graduate ka na, 1 week from now. Kasi sa UP, we have an organization that handles yung career assistance. So there they have workshops on how to create yung resume, how to handle interviews, and I think that would be useful din if ever may ganon na for the locality to be able Ano to? ECOSOC, ETC? career assistance program. Ikaw, Cheska, anong tingin mong pwedeng mabigay sa yung tulong ng gobyerno? Ako po siguro, actually, meron na po yun na parang 1-week program po siya sa school po namin, no? Parang tuturuan po kayo kung yung resume, paano gawin yung resume, paano nga ba umarap sa mga interview, ano nga ba yung mga karapatan ng isang empleyado. Kasi po wala po kami idea, parang estudyante pa lang po kami. Ganun po yung po nung school po namin. Tapos parang meron din po kami na career, may mga companies po doon na pwede kang mag-apply. Ang napansin ko lang po doon sa part po na yun, no? Sa amin po mga com arts graduates, wala po siyang specific job para sa amin. So for me, I hope po there will be a program where a government can give, parang pwede yung government po can adapt the fresh graduates from the universities po. But they have a choice if they will get it or not. No, tama yan na kung com arts ka, ano yung pwede sa'yo? Di ba, econ ka, ano yung pwede sa'yo? Kung chem eng ka, ano yung pwede sa'yo? Yung anak ko, ewan ko ba doon, magsishift yata, ang kurso ng anak ko ngayon, humanities. Magsishift yata siya ng political science. Sabi ko, bakit? Magiging political scientist ka, anak. But I think the college course you have equips you for knowledge you need to adapt to the world. It teaches you deductive reasoning. Teaches you rational thinking. Di ba? It teaches you certain skill sets to deal with what's going on in the world. Not necessarily yung specifics ng chem-eng, ng economics o ng com-arts. Not necessarily. Pero bibigyan ka niya ng enough na kaalaman para i-address kung anumang problemang ibabato sa'yo ng buhay. So, in a way, tama ka, Jessica, na dapat com-arts, ito yung pwede sa'yo. Hindi naman eksaktong kailangan, di ba, Specific. newscaster ka Opo. ito yung pwede sa'yo. Sa econ, di ba, ito yung pwede sa'yo. Steve, sa'yo, sa chem-eng, ito rin yung pwede sa'yo. Sa paghahanap niyo ng trabaho, ikaw may nabanggit ka na kanina, Jessica, napakinggan ko yun, na parang, ganun lang? Ganun lang? Paano yung lifestyle ko? Simula muna tayo sa lifestyle. May asawa ka na ba? May anak ka na? Nakatira ka sa magulang mo? Hiwalay na yung tinitiran mo? Ha, Steve, ikaw? When it comes to lifestyle po siguro, Nagbukod ka na ba? hindi pa naman. Nakatira ka sa magulang mo? Yes po. So, hindi ikaw nagbibigay ng pamalengke? Hindi pa. Hindi ka nagbabayad ng kuryente? Hindi Tubig? pa rin. Internet? Wala? Wala pa, so far. Sa'yo? I'm with my parents din, so Hindi kayo nagbabayad ng pamalengke? Kuryente? Wala Wala? Ikaw? I'm living alone na po. Usus! The moment I studied college po, umiwalay na po. Bumukod ka na. Opo, kasi Okay. po, working student po ako. So, may overhead ka na. May binabayaran ka ng kuryente, Yes tubig, po, gano'n, internet, yes ganyan. po. Okay, so simulan natin doon. Ngayon, sa trabaho niyong hahanapin, whether ito yung return service mo, Steve, o kung pipiliin mo, ano yung range ng salaryng tinitingnan nyo na acceptable, na hindi mo iisipin, sabi nga ni Cheska na, may ibang bansa na lang ako, dito worth ng pinag-aralan ko, parang ganun. Say, Steve, anong range mong tinitingnan? Hindi man ngayon sa return service mo, pagkatapos ng return service. Siguro before ko sabihin yung range ko, feel ko din kasi magandang ma-emphasize. What are the factors? Sabihin natin wala kang Overhead. Oo, wala kang overhead. Pero tinitingnan ko din kasi wala kang overhead for now. But the idea na magtatrabaho ka na promises preempts the idea na kapag nagkatrabaho ka na, meron na dapat. Dapat umambag ka kahit Oo, paano, umambag kahit ka na. hindi ka pa bumubukod, di ba? And mostly baka nga ikaw yung majority. So, siguro, if may ganong projection, ang acceptable range sa akin na livable and nabubuhay
ka pa rin ng marangal na bilang tao and nasisihan ka pa rin. And given your course, Yeah. given your course din, na isa nga sa, sabi mo nga, hindi man. 40 to 50 would be good, but kung starting 30 is the minimum for me. Ikaw? For me, Hindi ka pa nag-a-apply? I think 40 and above would be great. As a starting? As a starting. Kasi I also want my quality of life to stay the same na. I go out with my friends, I'm able to treat my family, I'm able to, go if I want to go to a spa, ganun. Yung mga self-care man, I also Wellness. included that. Ah, Yes. wellness. Ikaw? Ako po kasi... May sinabi ka ng amount kanina na hindi acceptable. So, 16, anong range mo? 16,000 daw po. So, sabi ko, I studied 4 years and then 16,000. So, anong range mo? For me po, I think same with them po is 30. Even though I'm living alone, I think 16 to 20 is not enough. So, I think 30 to 40,000 po starting. Alam mo ako, share ko lang, nagtrabaho ko, teaching assistant sa Policy Department, sweldo ko 4,500. Matagal na to 1988. Sorry, 1988. Below minimum wage yan kasi part-time. Nung naging abogado ko, pumasok ako sa law firm, ang sweldo ko 8,000 naman. In both instances, nakatira ako sa bahay na nanay at tatay ko. Naging congressman ako ng 1998, nakatira pa rin ako sa bahay na nanay at tatay ko. Bumukod lang ako ng 1999 nung kinasal ako, nagrenta na kami ng townhouse nung asawa ko noon. Doon na ako nagka-overhead. So, anong sinasabi ko? Hindi naman problema wala namang kaso Gusto naman ng magulang ko nandun ako. Hindi naman ako pinagtatabuyan. Di ba? Ako, hindi nasabi ko sa mga anak ko, magna-19 na sila sa September Gusto ko andito kayo. Pero syempre, pag kinasal na kayo, bumukod na kayo. Pero habang hindi, as long as you want, okay lang sa akin. At least magkakasama tayo. Less overhead. Kasi yung gastos mo, gastos din naman ng nanay tatay mo Gastos nila, gastos mo rin Di ba? So, pag pinagsama mo yun, pareho lang Mas makakatipid pa naman Hindi naman nakakadagdag ng gastos yun Hindi naman nakakabawas ng pagkalalaki na nakatira ka sa magulang mo Ako nga congressman na ako, nakatira pa ako sa bahay ng nanay tatay ko Di ba? Okay lang yun. Hanggang kinasal ako. Pero syempre nung kinasal na ako, hindi, bumukod na kami. Nagrenta na kami. Nagsimula na kami magrenta ng townhouse. Na kung saan kami nakatira, actually, nabili na namin yung townhouse after 8 years. So, nasa mga anak ko na yun. So, Sen Cheese, we just want to ask, ano po kaya yung mensahe nyo para sa mga fresh grads na nahihirapan ngayon na makahanap ng trabaho? Mag-relax ka muna, parang ginagawa mo. Mag-relax muna, parang ginagawa mo. Palipas ka muna ng konting panahon. Dahil nahirapan naman talaga mag-aral at mag-graduate. Diba? Habol ka ng thesis, mga final exams. Kahit yung anak ko nung nag-graduate ng high school, kag-graduate lang ng high school anak ko Pahinga siya mga 1 buwan bago niya. Tama-tama, may pasukan August pa yata Pahinga, relax talaga siya. Meaning, chill. Chill, have faith, and know that God is in control. It will come at the right time. Pero para sa akin, sa mga bagong graduate natin, hindi mo man makuha agad-agad yung trabahong gusto mo base sa pinag-aralan mo, kursong kinuha mo o tinapos mo. Ang importante at mahalaga, palaging paabante yung yapak mo. Hindi pa atras, paabante palagi. Patungo doon sa gusto mo at minimithi mong trabaho at depende na kung saan ka dali ng kapalaran mo. Depende na kung ano ang loob ng Diyos para sa'yo. Dahil hindi naman talaga natin alam. Always believe that God knows best at alam niya at may maganda siyang plano para sa iyo. Ako, yun ang paniniwala ko. Kaya hindi ako natatakot para din sa mga anak ko. Kahit yung course niya, political science, parang, okay, magiging political scientist ka. I mean, I trust the process. I trust God. And I trust His plan for my son, for my daughter, na magiging maganda at maayos yun. Kung saan man sila dali ng tadhana, kung saan man sila dali ng panon. Ganon din siguro kayo. Kung saan ka man dalhin, dito man o sa ibang bansa, lahat yun loob ng Diyos para sa atin, na para sa akin, dapat tiwalaan natin. Dahil may maganda siyang plano para sa atin. At sa mga magkukuha pala ng bagong kurso, susubukan namin punuan yung gap na yun, Steve. Yung sinabi mo, na ano ba yung magandang kurso na hindi lang ngayon 4 years from now. Kasi ang problema, baka available siya ngayon, pero pag-graduate ko, hindi na. Baka uso siya ngayon, pero baka pag-graduate ko, hindi na. So, tama ka. May ganun dapat na giya na binibigay ang pamahalaan. Hihikayatin namin ang pamahalaan at susubukan namin punuan yung gap na yun para mabigay sa ating mga bagong papasok ng kolehiyo o pag-graduate, yung impormasyong kailangan nila para sa kursong kukunin nila at yung skill set na kailangan nila. Okay, and yan na po ang aming episode ngayon tungkol sa pagkakaroon, paghahanap at pagtatapos nitong panahong ito kaugnay ng mga oportunidad na meron dito at sa loob ng bansa at sa labas ng bansa. Para sa iyong huling mensahe, Steve? Siguro nananawagan lang din po ako sa mga kapwa ko, kabataan na we are at the peak of our skills and our energy. Gaya ng sinabi ni Sanchez kanina, we might as well utilize all that, use whatever resources we have to be
an instrument in making the future and yung mga susunod na kabataan after natin na maging better yung life nila and hindi na maranasan yung mga mistakes and struggles na kinakaharap natin ngayon. Alam mo, tama ka na. Wala kayong rason at dahilan. Ulitin yung mga pagkakamali ng henerasyon namin na dapat pagpulutan nyo ng aral yun. Huwag nyo gawin yung mga pagkakamali namin. Dapat pagpulutan nyo ng aral at gamitin yung yapakan yun para mas mataas pa yung marating nyo sa amin. Naliligaw. I think for us fresh grads na in our break or that are graduating, chillax, as what Senchi said, na just let God handle it. And I think na just keep trying, keep doing what we're doing, keep applying, and I'm sure something will come naman. So keep hoping and keep doing lang. For sure, something will come up. Cheska? For me po, I think na those incoming college students po, I hope they can decide what kind of course they wanted to take po very well. I mean, they will think about it very well po. And at the same time, those fresh graduates, same with me po, I hope you will relax first and rest for the meantime, and then there will be a time, there will be a right opportunity for us. Just wait and let God to help us. Alam mo, pinag-usapan namin nung anak ko yan nung nag-apply sila sa college. Hindi nila alam kung anong gusto pa nila, as with most of you, I guess, in the beginning. So, ang naging basya ng pag-decide namin, ano ba yung non-quota course na mas madaling makapasa tayo? So, depende. Depende sa magiging pasya ng mga magulang at ng mga papasok pa lamang sa college. Kasi pwede naman mag-shift, sabi nila eh. Anyway, yan po ang ating pag-uusap ngayon sa episode natin kaugnay sa trabaho dito sa Pilipinas at sa labas ng bansa. At sana, maski na pa na may napulot kayong aral at kaalaman mula sa amin at sa aming palitan ng pananaw. At hanggang sa muli, ito po ang Cheese Whiz, Usapang May Laman. Hanggang sa susunod na kabanata.